dumako tayo sa usaping China. Naku po ha. I-vlog ho natin nung isang araw mga kababayan na meron po, no? Meron pong mga nagpopondo galing sa China at nakikialam po, no, sa eleksyon ng Pilipinas. Mga boss, biruin nyo yan ha. Pang, shoutout sa iyo. At Jess Diaz, biglang nagkasakit. Nung naibalita ho natin, mga kababayan, kahapon, di ba? Ang gobyerno ng China ay nakikialam po sa eleksyon ng Pilipinas. Ang nakikita ko ho dyan, mga bossing, kailangan nilang maibalik o mailuklok yung mga politiko nila para sa ganun, alam nyo na, no? May laban sila. Naalala nyo yung kung nung dati ho na ang mga politiko mga pro-China, tahimik daw ho, mga kababayan. Tahimik daw sa West Philippine Sea. Bakit hindi ho magiging tahimik yan? Sila po, yung mga politiko po mismo na yun, chuchu lang po at sumusunod sa China. So ngayon ho, mga boss chief mo, sir, ubus na yung gano'n nila. At yung iba, mukhang malabong mailuklok po, mga kababayan. Ngayon, para makaalam o makialam sila sa politika, no? O sa ano tawag dito, sa halalan sa Pilipinas, meron silang kakontsabang kumpanya. Sabi ho dito, mga boss chief mo, sir, no? Kumpanyang tumutulong sa China, kasuhan ng treason. Hindi ko pa lang ho binubuklat siya, pero para ho sa akin, dapat ibinebenta ho ang Pilipinas, mga kababayan. Di ho ba? Ibinebenta ho. Tapos, balikan natin. Magbalik tanaw tayo doon sa sinasabi ho, mga boss chief mo, sir, ni Katrina Ponce Enrile, na ang China nagpopondo sa Pilipinas upang guluhin ang ating bayan. Tapos makita natin yung mga vlogger nila, no? Kung ano-anong mga pinapakalat na mga fake news para tayo mismo magkagulo-gulo. Para isipin ang sambayan ng Pilipino na saglit lang, mukhang etong gobyerno ni Marcos walang ginawang mabuti. Kasi yun yung mga pakalat nila. Basahin ho natin ito ng mabilisan, mga kababayan, para naman maintindihan ni Janelle Van der Hearst. Nandyan na ho. Sabi niya ho dito, in general, this laws punish any Filipinos who betrays or in disloyal to this country. Ano po? Lakihan ko nga, nakatingala ako in general, this law, nakatingala pa din ako, taas kasi nung dito na nga ang liit dito In general, this law punish all any Filipinos who betrays or is disloyal to his country and who works against its national interest, sovereignty, and territorial integrity. Alam nyo, sa ibang bansa, mga kababayan, ganyan yung gawin nila, ipagkanulo nila yung kanilang bansa. Ay, naku po. Tie beats ang mangyayari ho, mga kababayan. Kaya ako naniniwala na pagka may mga ganitong mga Pilipino, ipinagkakanulo tayo, mga kababayan, ganun din ang mangyari. No? Kagaya na lang ho, mga bossing, nung mga pro-China dyan. Diba? Yung mga traidor na pro-China dyan. Biruin nyo ang Pilipinas ay nakikipaglaban, no? Maipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea, tapos mariringgan ho natin sila na walang West Philippine Sea, guni-guni lang ng Pilipino ang West Philippine Sea. Kaso, negatibo yung reaksyon ng sambayan ng Pilipino doon sa sinabi ni Marcoleta. Kaya, ginano kala mo nagdadrive ng truck Inaatak agad yung cambio. Balik! Bakit? Yari tayo sa mamamayang Pilipino, hindi nagustuhan yung sinabi ko. Pagkambyo, ano na lang daw po yung sinasabi niya? Sinasabi niya na lang daw po yung pangalan. Hindi daw po kasi nakarehistro.
Pero simula't simula ho, mga boss chief mo sir, ang pagkakaintindi ko doon, ang West Philippine Sea ay, guni-guni ng mamamayang Pilipino. At hindi lang ho yan, mga bossing, madami ho sila. Yung Robin Padilla, na ang sinasabi ho, Bonifacio ang kanyang idol. Pero pagka yung usapang China na ho, mga bossing, dahil nga, boss niya, siya mismo sabi niya, di ba? Kung sinabi lang po ng boss namin na i-contempt kayo, sinabi niya yun kay General Torre. Kung sinabi lang po ng boss namin na i-contempt kayo, kinontempt ko na po kayo. Sabi ko, saglit lang. Senador ba yung boss nito na si dating Pangulong Duterte? At may kapangyarihan na mag-contempt at utusan ang isang Robin Padilla. Dahil nga yung boss niya, maka-China, sabi ni Binoy, tayo ho kasi mga kababayan, hindi natin alam. Sabi ni Binoy, hindi natin kaya, kulang tayo sa kagamitan. Yung Andres Bonifacio na iniidolo niya ho, mga bossing, gulok at itak lang ho ang hawak nun versus doon sa mga kalaban nila na may mahahabang rifle. No? Kala ko pa naman, sabi ko, mala Bonifacio tong si Robin Padilla, palaban to, kahit na kulang sa gamit. Yung pala, urong yagballs din ho, pagdating sa karapatan natin. Diyan sa mga West Philippine Sea. Bakit nagko-comment kayo ng sili? Nasabi ko lang na yagballs, urong yagballs, nag-comment na kayo na sili. Sa pagdinig ng Huwebes ng Senate, Special Maritime Committee na pinamumunuan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, lumabas na ang kumpanyang Infinitus Marketing Solution ay kinontrata ng China government upang gumamit ng keyboard warriors para magpakalat ng mga impormasyong pabor sa China. Doon pa lang, pagkontrata pa lang, siyempre, ganito gagawin nyo, ganito ang utos, ganito ang susundin ninyo. Kayo, babasahin nyo yun. Bilang isang kumpanya mga kababayan, na inuutosan lang, saglit lang, basahin ko muna kung ano yung mga iuutos nyo. Pag nakita nyo, saglit lang kontra sa Pilipinas to Parang ipinagkanulo, parang tinrider ko na ang Pilipinas dito. Magpakalat ng troll farm para magmukhang mali ang Pilipinas. Samantalang ang katotohanan tama ang Pilipinas. Matatanggihan nila yun, pero tinanggap nila. Di ba? Kailangan magkaroon tayo ng karampatang parusa para sa mga ganyan May troll farm talaga, legit. Kasi ito. Yung mga DDS sa comment section madami, Minsan sabay-sabay pa Pag may isang nag-post, mga kababayan, kagaya ng mga senador nila, nag-post yan, magugulat ka 5 minutes pa lang, yung share, 1,000 na. Di ba? Yung pagkakashare ng post na yon, mga kababayan, 1,000 na agad. Tapos kapag may mga patawag papunta doon sa mga EDSA nila, isa lang ang pumupunta. Ilan lang sila, 30 lang sila. Mga kababayan, 32. Ilan yung vlogger? 17. Ilan yung mga supporter? Yung mga organizer, 15. Sila lang Di ba? Yung mga vlogger naman, alam natin ang dahilan kung bakit mga nandiyan yan at pumupunta dyan. Dahil inuuto nila yung mga yung mga OFW na palipad ng palipad, mga kababayan. Ang gagawin pa ng mga vlogger nila, nung nasa EDSA, tulog doon sa gilid, nakaganon. Kunyari, tulog. Tapos yung OFW na nandun na nauuto nila, kawawa naman ito, Doon na sila sa gilid. Mag-send nga ako, magpadala nga ako ng star o ng super sticker. Di nila alam, yung kumot, nakaganon. Sinisilip, may nagpadala. May nagpadala. Okay. Yung pagmukain, nakawawa yung sarili nila para
yung mga OFW, magpadala ng super sticker. Sabi ni Ariel Ramal, yung 20 kilong bigas, 20 pesos per kilo na bigas, di yan sustainable. Aba, alam niya. Okay. Siguro ano to, manghuhula to. Ano? Sabi po, nung ibang mga nandun, kayang isustain hanggang 2028, hanggang matapos ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga DDSO, hindi kayang isustain. Naunahan pa. Sabi ni Doc Ray, baka na social media bots sila, kaya dami agad share. Oo, ganyan yung mga yan. Tapos ito, sana makasuhan to. I am interested in knowing the social media, no personalities they have engaged and paid to work against our national interest and promote China's false narrative on the West Philippine Sea. Alam niyo ho, mga kababayan, ang China ngayon, ang dami hong pinapakalat ngayon. Hindi lang po, hindi lang ho sa Pilipinas, mga kababayan. Pati na din po sa buong mundo. No? Kasi 'di ba pinatawan ni Trump 245% ng taripa. Di madami hong nagsarado doon, mga bossing. Galit sila. Aba, ang pakalat ho nila, mga kababayan. Na sa kanila daw po ipinapagawa yung mga Louis Vuitton, yung mga Lululemon, etc., etc. Alam natin, madaming gawaan sa kanila talaga na ganun. Tapos, yun yung pinagmumukha nila na kesyo daw doon sa kanila nagpapagawa. Yung mga premium na mga bag, etc. Ako hindi ako naniniwala doon. Kasi alam ko na propaganda lang po ng China yon. Wala mo ang babagsak at babagsak ang China dito, mga bossing.